Lakad tayo ngayon, oh. Punta tayo ng Yungon. Traffic pa, traffic. Nasa Baes pa kami. Pinareceive tayo na biik doon para gawin nating butakal or barako, bore. Pero matagal pa natin yan magamit, pero at least may nahanda na tayo. Gamit natin para hindi masyadong mainit. Tapos maya punta naman tayo ng area to. Check, alas 7:23. Yan, may vehicle po tayo mga kaprobinsya, oh. Gawin natin yung barako. Andito na po tayo mga kaprobinsya. At yung vehicle natin ando na, nilagay na sa kulungan. Puntahan natin. Yan, malaki po yung kwarto niya kasi siya lang mag-isa. Ang lahi po ng ating biik mga kaprobinsya na nabili, sabi po sa pinagbilhan natin, yung nanay niya Durok, tapos yung tatay ang Kamburok. Yan, Kamburok yung gawin nating butakal. Tapos hindi po siya masyadong na-stress kasi pinagawan po natin siya ng kulungan nung kinuha natin siya doon. So, Kamburo. Tanong po tayo sa kanya mga kaprobinsya kasi sa kanya po galing yung ating mga inahing baboy dito. Mga Kamburo daw yung ating mga inahing baboy na nabili natin sa kanya. Kamburo yung lahi. Yan. Pero yung mga dumalaga natin ito, German Petrin yung tatay, pati yung isa, German Petrin. Yan. At lumaki na po yung mga baboy natin dito. Nung nabili natin siya doon, nasa 50 kilos pa lang. At sana po buntis na yung isa nating baboy dito. Kasi lagpas na po sa isang buwan mula sa pag-iay natin sa kanya. At yung similya na ginamit natin sa kanya, Landrace po yung ginamit natin dito, Landrace.
Kung sakaling may mga babae dito, magpili tayo para gawin natin inahin. Ito German Piton mga kaprobinsya, oh. Pero siya po yung pinakaunang mga anak dito kung sakaling may buntis to. German Piton po yung tatay sa ating dumalaga, at tapos yung ginamit natin na similya sa kanya ay German Piton. So tingnan natin kung ano ang magiging resulta. Sana lang hindi na sila maglandi ulit at mabuntis na sila. Ito po, oh, medyo malaki na yung tiyan. May mga kagat ng lamok. Kailangan natin magpausok dito sa ating kulungan ng baboy para walang lamok dito. So yan po ang update sa ating mga baboy dito mga kaprobinsya. Sa ating mga inahing baboy, may isang biik na tayo para barako. At yung mga fattening natin dito, ito po, dalawa na lang yung natira dito. Pero sa sunod na araw, mukhang may binta na natin sila. Pero bumaba yung presyo ng baboy ngayon. So ang gagawin namin dito, karne lang yung ibinta namin. Nasa 80 kilos yung isa, more than 80 kilos. Napakadali lang tumubo. Napakaganda po ng katawan sa ating mga baboy mga kaprobinsya. Ready na yung dalawa. Yung andito, maliit pa yung dalawa kasi sila yung mga bantot dati. Pero yung dalawa dito nasa 50 to 60 kilos na. Tapos yung andito nasa mga 50 kilos up. Tinanong ko po kanina yung pinagbisan natin ng buhok mga kaprobinsya kung bakit gusto niya yung kamburo ng mga lahi, kasi kadalasan sa mga baboy niya doon mga kamburo. Sabi niya doon napakadali daw maglandi sa mga kamburo na lahi base sa kanyang experience. At base din sa ating experience dito, yung inahan natin mga kaprobinsya, naglandi sila agad pag katapos lang nawalay natin yung mga big nila. So mukhang totoo yung sinabi niya kasi kamburo din yung mga inahan natin dyan. At sinabihan pa niya tayo na hindi daw natin ibenta yung mga baboy natin dyan, yung mga inahin, pag hindi sila naglandi. Pag maglandi, pakastahan. Pag maglandi ulit, pakastahan ulit. Tsaka na ibenta pag hindi na maglandi. Yun po ang sabi niya. So tama po yung ginawa natin sa dalawa nating inahin. Ibininta na natin sila kasi hindi sila naglandi. Sa ngayon na may biik na tayo dyan na para barako mga kaprobinsya, kailangan na natin magdagdag ng mga inahin. So, lugi po tayo pag apat lang yung inahin natin tapos may barako tayo. Kailangan na nasa mga 8 heads to 10 heads yung mga inahin natin. Kaya kung sakaling mga anak yung mga inahin natin dyan, magpili tayo, magdagdag tayo ng mga babae para gawin natin inahin. At yung extension sa ating kulungan nito, dandahan ng tinrabaho. Pag hindi busy si Jojo, dito siya nagtatrabaho. Bubong na lang yung kulang, oh. Diyan, bubong na lang. Tapos, pag may bubong na dyan, kahit ipahuli lang natin yung flooring. Ang gagawin natin din dito, yung mga puthaw, yung mga bakal na ginamit natin dun sa ating pan, yun po ang gamitin natin dito sa ating dinding. Bakal yung gamitin natin dito mga kaprobinsya para matagal masira. Yung kulungan nating baboy, kahit ganyan lang yan, pero pag diretsuhan yung pagpagawa natin, hindi basta-basta yung gastos dyan. Kahit mga light materials yung gamit natin, pero dandahan po yan, hindi po diretso. So okay lang. Pag maibinta yung ating dalawang baboy dyan, makabili naman tayo ng yero para bubong. At puntahan po natin yung ating baka. Namimiss po natin. Mga ilang araw po natin na hindi nakita. Ano lang, oh. Bu. Bu.
May mga comment po tayo na nabasa na mas maganda daw yung anak ni Bitas compare sa anak ni Pogi. Depende po yan sa inahin mga kaprobinsya. Pag medyo native lang yung inahin, so hindi tayo makakita ng napakagandang resulta. Kahit gwapo pa yung tatay. Yan po ang anak ni Pogi, oh. Si Junior Pogi. At hindi po natin masasabi na pangit yung anak ni Pogi, oh. Tingnan niyo po. Na sigal po kayo siya. Tapos si Martes, oh. Hindi naman siya pangit. At yung tatay niya si Pogi. Kasi yung nanay niya, yan, yung puti ating baka, si Bitang. Hindi lang nakakasa si Pogi ng mga baka natin na galing sa Batangas. Kung nakasahan lang sana niya yung mga baka na yon, so sigurado po tayo na magkaroon siya ng napakagandang lahi dito. Kaya medyo gwapo yung anak ni Bitas, kasi yung babae natin, oh, hindi po siya masyadong native. Ang napapansin lang po nila na palaging nakikita na anak ni Pogi yung anak ni Basya. Si Basya po yung pinaka-native nating baka dito. So expected po natin na hindi masyadong gwapo yung kanyang mga anak, kasi native si Basya. Yung sinasabi nila na mga malalaki yung binti sa anak ni Bitas, pero yung isang anak ni Pogi dyan, hindi naman maliit yung binti niya, tapos matangkad naman. Napakaliksi na po sa ating maliit na baka mga kaprobinsya. Sa mga nakarang araw naman, pinisita po natin yung ating mga alaga doon sa bundok, yung ilagaan ni pare. Napakaraming damo doon, napakaraming kumpay. Parang ako yung naglalaway sa mga napier doon, mga kaprobinsya. Yung mga katabing lupa ni pare, yung mga ibang kapitbahay niya doon. Tig-ilan lang yung alaga ba, tapos napakaraming napier. Hindi kaya ubusin ng kanilang mga alaga yung mga napier nila doon. Kaya napakarami silang napier, lalo na ngayon dito sa amin mga kaprobinsya na palaging umuulan. So napakabilis tumubo sa mga napier, pati yung mga damo napakabilis tumubo. Si Kurudwood medyo malaki na. Tapos may isa din tayong kalabaw dito na nakaslahan, buntis na yung isang kalabaw. At yung isang ating kalabaw na maliit, sa atin po yan, palagaan po namin yun. Isipan ko po na mas maganda pag may mag-alaga mga kaprobinsya, mas maganda yung mga babae yung palagaan. Kasi pag wala pa tayong maliit na kalabaw, pag wala pa tayong mga babae, siguro pumunta naman tayo ng stockyard. Tapos pag bibili tayo ng mga pang-alagay doon sa stockyard, mga maliit pa lang, napakamahal ng presyo. Kaya pangarap po natin dito na magkaroon ng maraming babaeng baka, yung kaya lang nating alagaan, para pag may gustong mag-alaga, hindi na tayo kailangan pang pumunta ng stockyard. Basta gusto lang mag-alaga sa ating mga baka dito. Pero sila si pare mukhang ayaw lang mag-alaga sa ating mga baka dito, kasi medyo mahal, tapos hybrid, malamig daw doon. Mas okay lang daw yung medyo native lang. Sa kanila po yon, choice po nila yon, yung ganyan. Sila may mga kaprobinsya, oh. Excited po kami sa kanya na magkaroon siya dito ng lahi. Excited po tayo na mabuntis yung mga baka na nakasahan niya. Sa ngayon, 2 baka pala yung nakasahan niya. Nung naglandi yung mga baka natin na kasama niya na galing din sa Batangas, hindi pa siya kumasa sa mga panahon na yun. Kaya si Bitas yung nakakasta. Pero ngayon na nakita na natin yung anak ni Bitas mga kaprobinsya, mukhang excited na rin tayo na makita yung anak ni Quinay. Kasi si Quinay, magandang klase si Quinay. Galing din siya sa Batangas kasama ni Limer. Araw-araw po pinalabas namin si Limer para masanay siya na palaging nasa labas at hindi siya maging wild
Mas wild po yung mga baka pag nasa loob lang ng kulungan. Hindi na siya tumayo agad, oh. Parang nasanay na siya sa atin. Kalma lang. Sunod na araw paliguan natin siya. Matagal na hindi natin siya napaliguan. Nung nakakita tayo ng mga baka sa FB, mga kaprobinsya yung galing sa Batangas, napakagwapo. Gusto sana natin bumili ng mga babae na galing doon, magdadagdag ng baka, pero wala pa tayong budget sa ngayon. Tsaka na tayo bibili pag makabinta tayo ng mga lalaki nating baka dyan, yung magandang klase, para ipare sa atin kay Lemer, para makita natin yung napakagandang resulta. Pwede naman Brahman. Sa ngayon po, 3 baka na yung medyo magandang klase dyan. Si Bitang yung isa doon, magandang klase naman yon. At si Quinay at si Batang. Silang 3 po yung pangmalakasan natin baka na babae dito. Tumayo yung mga baka natin dyan. Yung isang baka natin, napakatapang daw. Sabi po sa ating mga kasamahan dito, naglumbag yun pag makakita ng tao. Yung pinaka-native nating baka na lalaki. Kaya kung sakaling mag-dispatcha tayo ng baka, siya yung una natin maibinta. Basta mga baka na matapang, delikado, tapos native lang, hindi natin sila tiyagaan sa pag-alaga. Akala ko basa yung katawan nyo. Palabasin natin si Rigor. Pa, hindi pa tayo takot ni Rigor sa ngayon kasi maliit pa, kayang-kaya pa natin siya pigilan. Kainin natin siya ng damo dito sa gilid. Anak po ito ni Pugi, mga kaprobinsya, tapos si Basa yung nanay. Ito po yung kinumpara, ito po yung nakita sa ating mga followers. Kaya nasabi nila na mas maganda daw yung lahi ni Bitas compare kay Pugi. Pero lumaki pa yan mga kaprobinsya. Batang bata pa yan. Oops, oh. Nagpakita ang gilas po. Madumi lang yung katawan niya mga kaprobinsya. Pero balak po natin na palaging ipalabas si Rigor. Pero hindi po sila napalabas sa ating mga kasamahan kanina. Wala pang butas yung kanyang ilong mga kaprobinsya. Nasa busal pa yung tali niya. Kasi kayang-kayang pa natin siyang hilain. Kahit nasa busal pa lang. Pero pag umabot to ng mga 1 taon dito, mahirapan na tayo sa kanya pag wala siyang tali sa ilong. Pag nasa busal pa rin yung kanyang tali. Yo, okay. Iba yung kulay ni Bitas compare sa kulay ng kanyang anak. May halo siyang itim. Tingnan natin yung anak niya kung hindi ba magbago yung kulay. May nagtanong ng kay Bitas kung hindi naman natin ibita. Sa ngayon hindi siya masyadong busog. Basta napier na yung ibigay namin. At mukhang kinontrol lang muna yung mga napier dito. Kasi malapit lang maubos yung mga napier natin dyan. Nung una na season pa sa pag-harvest ng tubo dyan, walang problema. Unlimited yung kumpay na ibigay namin sa kanila. Mula nang nilipat namin sa ilong yung tali mga kaprobinsya, mukhang naging kalmado na si Bitas. Hindi siya katulad dati na napag-agresibo. Nung tali niya na nasa busal pa lang. Yung isa namin kalabaw na si Rambo mga kaprobinsya, malaki na rin. At sana hindi po magbago yung ugali niya. Ngayon mabait po siya, hindi po siya matapang. At malakas kumain.
Ah. Siya yung backup ni Palo dito sa paghakot ng mga feeds. Dati, 2 sako lang ikarga niya or isa. Ngayon, kayang-kaya niya yung hilain yung 3 sako. Sinagaan po namin siya naturuan na kumain ng kupramil. At ngayon na malakas na siyang kumain ng kupramil, napakadalo na niyang tumaba. Hindi po tayo nagsisi sa kanya kahit medyo mahal yung bili natin. Marami pong nagsabi sa kanya mga kaprobinsya, pag umabot to ng 1 taon or alagaan to ng mga 1 taon, tapos maraming pagkain, napakalaking kalabaw na daw sa ating kalabaw na si Rambo. Pag ito yung dalhin sa bundok na unlimited yung napier, napakaganda siguro doon sa isa nating kumpare na inistihan natin. Yung mga ganitong damo, pag ano na sa bundok, hindi nakainin sa kanilang mga alaga doon, sa mga alaga ni pare. Lalo na pag maihian or madumihan, hindi nakainin. Pero yung mga alaga natin, dahil kulang sila sa mga pagkain ng mga damo, kahit may mga dumi pa yan, kainin nila. Kahit para nakadikit na sa lupa yung mga damo, pero kinain pa rin ni Rambo. Ang medyo mahinang kumain dito, si Tisoy, mapili siya. Pag lagyan ng maraming napier, hindi ubusin. Yung isa nating kalabaw na si Bugoy, may gusto sanang bumili, pero hindi na natin ibininta. Palakihin pa natin, tsaka natin ibinta. Nakakaloy tingnan yung mga alaga natin, basta healthy lang. Pero nung una na nagkasakit si Tisoy, nalungkot po tayo. Itong maliit nating kalabaw andun, oh. Andun siya agad lumapit kay Paula. Yung mama niya andun lang, si Jin. Yung maliit nating kalabaw, wala pa siyang 3 buwan. 2 buwan pa lang siya. Kung sakaling may gustong mag-alaga sa kanya mga kaprobinsya, palagaan lang natin siya. Good girl. What is your name? Batitay kaya ngalan mo, Batitay. Mahaba na yung sungay niya, oh. Dati wala pa siya sungay. Hindi na po siya mailap. Usap siyang lumapit sa atin. Hindi po kulay itim yung kalabaw natin. Kung naitim lang sana siya, anak siya ni Palo. Sagyan natin si Rambo. Hop, wah. Wah. Wag kang tumakbo, ha. Eh mahulog ta, katulad di pare doon sa bundok. Ste. Gusto niya lapitan si Palo. Ayaw. Huwag kang lumapit kay Palo. Hindi ako kailawas si Palo. Si Palo nasa gilid, oh. Bulot ay. Pangaton. Nagbalik. Kalmado siya, oh. Lalo na pag masana ito mga kaprobinsya. Ayaw din, ha? Isakyan, oh. Hindi masakit kasi mataba si Rambo. Tapos hindi siya mahirap sakyan katulad ni Palo. Rigor na dong, tanaw ka dong, masig kabuhi dong. Buntol ba, tanaw ko sa rigor dito luyo. Rigor ba, tanaw ato, masig kabuhi. Walang pilit sa pagkain si Rambo kahit may mga dumi yung damo.
Kainin. Yun, may isda naman natin yung ating pakainin. Mga kaprobinsya, masarap yung ulam namin yan, oh. Pakla yung kambing. Nagpakatay si bro ng kambing. May mga bisita siya dito, mga kumpare. Kumpare mga tandang. Ayaw bro. Yan. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kailan na? Ako? Kanda. Si mga kumpare ni bro, mga barkada mo ni, mga kababata ni mo ni bro. Ay, kalau ka kung na-amigo na kung sila. Wala na rin mo ito. Sige daw ito. Suga ito. Wala na. Wala na ito. Wala na. Ang ikuan na ano ba? Pagpukan na. Mura mo na kung nabusog squad bro. Kilawin ba? Dali ko ni kilabing ka. Maayang kilawin. Layo mo rin. Ay, sige, paano ito? Baon ni Chris. Katong usa na kong apo diya kung sige panglawig niya gaw. Ako tong giingnan kanya ako. Banta daw. Ano ito gidala? Dalag spot. Matay kay balughi po daw kitong musala ganiha nga wa man po pag-agi na ako. Bahay na ke. La. Dako na. Nakitong Kato tambukon. kung giingon ako nimo nga. Tambukon ko. Patan Gino. Ha? Patan Gino. Dili. Pagkapatay itong usa na kong bata. Kanang bata at nako high blood na. Eh, blood? Bukbaka daw. Kanang asawa din ako. Kaya wala tumamatay ng usang anak. Di na ka. Kailan ko na di na. Ano yung J1 ang nang nakam. Kaya ba na? Kung paga. G1. Pero matay brit. J1 kung Nagbang Oo. ba? Pero brit ko niya kay katong yang umagar nga namatay ang yang bata nga bahay ang asawa. Kataho na po niya. dahon ko dito. Taho po. Ilan ko ng G1? Ka. Pagpamalaya na gaw. Istoryahan ko kay. Kining kaning mga tigulang nga karaan o kaning yang gulang po nga dili ko karaan kayo. Wala magsulod sa kinarang lahig doon. Makasabot. Dili ko sa Davao. Ya, kari bang paklay ba? Ako siya ang giistoryahan nga munay purpose aning yang naa may ron dire. Ay. Matay. Ikaw po ini Ikaw may gabi na tanong na to. Nangan Saan po, to? ikaw po nang amahan. Usa man diay nga ako naman ang anak ko kuan kay wala man na ni amahan ako dito sa Mindanao. Yeah, pero si huli tagi kasama na diyang amahan. Ni papa kasi di na magbalak-balak din nga. Sama nang atong sabutan na kanang ipakasal nato kung ano na ipakasal. Ano ha? Ka, gaingon na ba? Parelaan din. Pre ni akong ni ako no pre kay kini ang imong apo o kini ako ang ngalag anak. Nakasabot man na magminyo ay sila kung nasa atay. Yainan man ko niya. Ikaw pre nanuyo ka dire. Sama ka itong tanom nga labong kayong dahon walay buka. Nako. Si huli tagi na ba siya? Kung pala ka mga namlay ato dahil mga itulubag. Dili nako. Di na nako siya. Dong. Ako pre. Muna giingon nimo nga walay bunga. Kay lamyo kay dahon walay bunga. Pero naay unod. Nako sulay glotok ni pre. Nga nag-testing ng unod dito.
Ya, sabi nga ito ba, gato? Kaya siya, pre, apera siya na, kung na mo ka doon, pre. Lubag na ko itong Unik. lumnek, tagayan na ko sa kumaso, pala yung tagalan mo kayo na, pre. Eh, nansang ulit, ikaw ba, sig, balak-balak niya, narin na sila din eh, kano, ay pakasal na ako. Ako, Kaya nakasabot naman ko. nakasal. Ay, Napdos, balik ko ng tanah kayo ito. napdos naman na si J1 ko. Umakan nga. Kaya po yun. Kaya po nga. Kataho na po na ikaw. Amain ta mo. Kada ko umagad, mas malipay ko, kaya hindi pala mo kami na pangsaon na kayo itong kaning anak ni Banong ba? Tutong ini, itong na. Oh, ha? Ano wala po to? Kung po ito nagitodo ni na date, nga kay dito mananang J1 na mo kung tayo na kumas mayor ko na kayo babae kong gabas. Ah, kaya yung babae kong gabas. Ang si Rosso, ah. Forman. Muna eh, naroon niya, mabina yung napukor. Mimikas. Diwan. Audi. Nakabata sa ato, yung anak. Una na. Dalaga man na ang bata ko. Nakabok daw. Sana. Ikaduha tong nadala. Nakakala kong agaw ni Burong daw. Kaya nga naman ako daw ng pahaw nga na gano'n. Ako, asawa makabinit. Ang asa mo this love lang. Pero kung asawa daw tinura, Nga na nagkapahang na yung makabinit ka. Ako asawa yung asa mas love lang gano'n. kung wala nagpahaw, pero Pero yung kwarto niya. Wala pa mas yung room. wala pa niyang rob. Pero, Yung abot, lumago ng kinit. Kaya pala, ayaw kay kilo. Sinasakit na kayo. Kaya yan lang ang kulang na. Kaya pa, nagilok ko niya po. Nakay kami sa una sa ako mga bata si tulok ring. Kung naman to. Siya ko yung itulis na kasuwa, mayo tres. namatay na yung lukring di ay. Para magod. Ato. Dala na ko panare, ako may gake. Buhay akong bihag dito. Pahingon na kasuwa. Tay, problema naman